Magandang araw sa lahat. Narito kami para mag-ulat sa pangalawang kabanata ng El Filibusterismo na pinamagatang sa ilalim ng kubyerta. Bago pala kami magsimula, magpapakilala muna kami. Ako nga pala si Venice Ann B. Ambrosio. Ako nga pala si Alexa Dwayne Endina. Ako nga pala si Kent John B. Abilia. Ako nga pala si Kimberly Horza Anghan. Ako nga po pala si Shani V. Kulanse. Ako po si Devers Ashley A. Calarosa. Pangkalahatang idea, talasalitaan, mga tauhan, tagpuan, buod, mahalagang pangyayari, aral. Narito naman ang mga talasalitaan. Alintana, iniinda, makihalubilo, makisama, namula, napahiya, paurong, paatras, pinagpupugayan, ipinabalik ang pagbati, sagabal, hadlang, sumabat, sumingit, sumugat, nakasakit, tutulan, tatanggihan, umiral, namayani. Narito naman ang mga tauhan. Simon, ang mayamang mag-aalahas. Isagani, ang makatang kasintahan ni Paulita. Basilio, ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Julie. Padre Florentino, ang amain ni Isagani. Tagpuan, sa ilalim ng kubyerta ng bapor makikitang nag-uusap si Isagani, Basilio at Simon. Dito naman, babasahin namin ang buod. Buod. Tinungo ni Simon ang ibaba ng kubyerta. Masikip sa pasahero ang ilalim ng kubyerta. Naroon ang dalawang estudyante na pinakukundanganan ng iba, si Basilio na nag-aaral ng medisina at mahusay ng manggagamot at isang katatapos pa lamang sa Ateneo. Isang makata si Isagani. Kausap sila Kapitan Basilio. Napag-usapan si Kapitan Tiago, pinauwi raw siya. Ani na naging tagapayo ng kapitan nitong mga huling araw. Napaling ang usapan sa paaralang balak ng mga estudyante ukol sa pagtuturo ng mga Kastila. Hindi raw ito magtatagumpay ayon kay Kapitan Basilio. Magtatagumpay ayon sa dalawang binata. Lumayo ang matandang Basilio. Napag-usapan si Pauleta Gomez, ang kasintahan ni Isagani at tukod ng ganda. Mayaman at may pinag-aralan, kaya nga lamang ay tiya si Doña Victorina. Ipinahahanap ni Doña Victorina kay Isagani ang asawa, si De Espadanya, na sa bahay pa ni Padre Florentino, amain ng binata, nagtatago. Dumating si Simon at kinausap ng magkaibigan. Ipinakilala ni Basilio kay Simon si Isagani. Sinabi ni Simon na di na nadadalaw ang lalawigan ni na Basilio sapagkat ang lalawigan ni na Basilio ay mahirap at di makabibili ng alahas. Matigas na tumutol si Isagani at Anya. Hindi kami namimili ng alahas dahil di namin kailangan. Napangiti si Simon. Nasabi raw niyang dukha ang lalawigan dahil ang mga pare sa simbahan ay Pilipino. Naganaya si Simon sa pag-inom ng serbesa. Tumanggi ang dalawa ayon kay Simon. Sinabi ni Padre Camoras na kaya tamad ang mga Pilipino ay dahil para inom ng tubig at di ng serbesa. Mabilis na tumugon si Basilio. Sabi ninyo kay Padre Camora na kung siya ay iinom ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawala ang sanhi ng mga usap-usapan at dagdag ni Isagani lumulunod sa alak at sa serbesa na pumatay ng apoy na kapag pinainit
ay sumulak, nagiging malawak na dagatan at pumupunaw ng santinakpan, hindi niya pinakinggan ang pagsisikil ni Basilio. Itinanong ni Simon kung ano ang itutugon niya sakaling itanong ni Padre Camora kung kailan magiging sulak at malawak na karagatan ang tubig. Tugon ni Isagani, kapag pinainit ng apoy, sa sandaling ang mumunting ilog sa watak-watak ay magkakasama-sama sa kailalimang hinuhukay ng tao. Binigkas ni Basilio ang isang tula ni Isagani na rin ukol sa pagtutulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina o steam engine. Pangarap daw ayon kay Simon dahil ang makina ay hahanapin pa. Nang umalis si Simon, saka lamang nakilala ng lubusan ni Isagani ang mag-aalahas na tinawag na Kardinal Moreno. May dumating na utusan. Pinatawag ni Padre Florento ang pamangkin, ngunit nakita ng kapitan si Padre Florento at ito'y inanyayahang pumanhik sa ibabaw ng kubyerta. At dito ipapaliwanag ko ang buod. Nang magpunta si Simon sa ilalim ng kubyerta, nakita ang sitwasyon ng mga ito. Siksikan at pasikip doon dahil sa mga kargamento at bagahe. Dito nakasakay si Basilio, anak ni Sisa, isa ng mag-aaral sa medisina ngayon, at kaibigang si Isagani, isang makata mula sa Ateneo. Kinausap nila si Kapitan Basilio dahil sa balak na pagtuturo ng wikang Espanyol, ngunit hindi sila pinahihintulutan. Natalakay din nila si Paulita Gomez, na kasintahan ni Isagani at pamangkin ni Doña Victorina. Nag-usap sina Simon, Basilio at Isagani tungkol sa mga alahas at alak. Ayon kina Basilio at Isagani, ayaw nilang uminom ng alak dahil naging sanhi raw ito ng katamaran. Mahalaga ang pangyayari. Nagkaroon ng dialogo sina Kapitan Basilio at Isagani ukol sa akademiya na magturo ng wikang Kastila na nais ipatayo ni Simon. Kinausap ni Simon ang magkaibigan ukol sa kanyang negosyong tindahan ng alahas. Niyaya ni Simon ang magkaibigan na uminom ng serbesa ngunit tumanggi ang dalawa. Ngunit sa kabila ng pagtanggal sa pag-inom ng serbesa ay patuloy naman ang baliktaran nila ukol sa pagiging malawak at sulak ng karagatan. Nagbigay ng puro-puro ang dalawa ngunit natapos ang usapan ng magpasya na umalis si Simon. Nang mapag-usapan ang tungkol sa akademiya na nais ipatayo ni Simon ay sinalungat ito ng matandang kapitan. Ayon kay Kapitan Basilio, hindi matutuloy ang pagtatayo ng akademiya samantalang ang magkakaibigan at kapwa naniniwalang matutuloy ang pagpapatayo nito. Mahalaga ang pangyayari. Inaanyayahan ni Simon ang magkaibigan na tumango sa lalawigan at bisitahin ang kanyang tindahan ng mga alahas. Sumagot si Isagani at sinabi na ang kanyang pakay sa pagpunta sa lalawigan ni Basilio ay hindi upang mamili ng alahas. Napatunayan ni Simon na sina Basilio at Isagani ay kapwa mabubuting kabataan sapagkat kapwa tumatanggi ang mga ito ng kanyang alukin na uminom ng alak. Ang pag-inom ng serbisa o alak na silang nakakasira sa mga tao, pagtanggi na pamalaan na bigyan ng edukasyon ang kabataan lalo na sa wikang Kastila.